What's up guys? Welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya G Technology. So siguro po ay nagtataka kayo kung medyo matagal-tagal na po na hindi tayo nakapag-uploads ng video. So yung naging problema guys, yung account ko sa YouTube. So meron siyang konting problema, kaya inaayos ko muna. At sa ngayon, nag-email na sila at nagiging okay na yung account natin. Okay, so share ko lang guys yung experience ko last week. So meron akong tinatrouble na aircon. Ang error niya ay EC. So Eagle Charlie. Ayan. So yung problema kasi niya guys ay hindi siya automatic na mag-i-error ng EC. So ulitin natin na yung error sa mga aircon units, lalo na sa inverter, yun ay nagsisilbing protection para po ma-protect yung unit kumbaga may problema. So sa pamamagitan ng mga sensor, yung unit ay mag-shut off kung mag-sense ang sensor na merong problema. Pero may mga pagkakataon naman na yung sensor mismo yung magloko, kaya magkakaroon ng error. Ayan, so yung na-experience ko guys, actually wala akong masyadong video kasi nasa field po tayo. So hindi po tayo nakapag-video ng matagalan. So parang mga photos lang at saka yung mayroong mga short videos din. Pero yung actual talaga na ginawa ko is hindi ko nakunan. Mahirap kasi kapag tech vlogger ka tapos ikaw lang mag-isa, meron kang ginagawa. So mahirap pag ganun. Yan, so ang naging experience ko guys, yung aircon is nagkakaroon ng EC. So tumawag si customer at sinasabing nag-error. EC daw yung error niya. Now, nung pinuntahan ko, ay umaandar naman yung unit. Okay? So yung EC problem niya ay hindi agad-agad lumabas yung error na EC. So ang nangyari is aandar muna siya, tapos mamamatay yung compressor after 3 to 4 minutes. And then aandar ulit pagkalipas ng ilang seconds, and then mamamatay na naman ulit. Lalabas yung error na EC kapag sa katagalan ng pag-andar at saka pag-off ng compressor. So yun ang ina-analyze ko guys, na kasi kapag nag-search tayo sa YouTube or sa Google, yung EC error talagang naka-indicate doon na leaking of refrigerant. So ibig sabihin kulang yung freon sa unit. Pero sa sitwasyon na yun, chinek ko naman yung karga niya dahil nag-search din ako at nakita ko doon na pwedeng low on refrigerant yung unit, kaya nagkakaroon ng EC na error. So talagang dinalan ko siya ng gauge and then kinabitan ko siya ng gauge at nakita ko doon na intact yung pressure niya. So ibig sabihin walang leak yung unit. So ang nangyari is pinaandar ko siya ulit and then tinignan ko yung pressure niya pati yung current niya. So ang nangyari is maririnig mo dun sa kanyang compressor na parang mabigat yung pagbomba niya, and then medyo mataas yung current niya. Okay? So sinishare ko sa inyo ito dahil baka mapunta na tayo sa system reprocess kapag ganitong problema guys. So yung ginawa ko is nakita kong mataas yung pressure niya at saka mataas yung current niya. Pagkatapos ay namamatay. Pero malakas naman yung andar ng outdoor fan motor. So hindi ibig sabihin na nag-overheat yung unit dahil malakas yung buga ng hangin sa outdoor fan motor. So ang ginawa ko is unang-una, chinek ko yung mga resistance ng sensor. Okay? So hindi muna ako nagpasya na baka clog up yung unit dahil tumaas yung pressure or sira yung compressor, sira yung inverter board. So ang una kong ginawa is chinek ko yung mga resistance ng sensor. Now sa outdoor unit, merong tatlong sensor. Merong sensor na nakakabit doon sa pinakamalapit sa compressor, meron sa coil ng condenser, and then meron din air sensor o yung tinatawag nila na ambient sensor. So tinanggal ko yung socket niya, chinek ko, at nakita ko na intact naman yung resistance reading niya. Okay, so yung kung matanong nyo kung ano yung mga reading ng resistance, so ang nakuha kong reading is yung pinaka-sensor malapit sa compressor, ang resistance niya ay nasa 47K. Okay? And then yung nasa tube sa condenser, 7.5K yung nakuha kong reading. Yung air sensor ng outdoor unit, pareho din sa tube sensor na nasa condenser, 7.5K yung na-reading ko. So nagtataka ako, baka kasi nag-off yung compressor dahil nag-sense yung pinaka-sensor malapit sa compressor na overheat yung compressor. So yun ang una kong suspect, bakit ako nag-check ng resistance reading sa sensor ng outdoor unit. Pero hindi naman
okay naman yung resistance reading niya. So parang nadagdagan yung duda ko na baka compressor na to or baka clog up na ito. So hindi ko muna ginalaw, hindi muna ako nagdesisyon ng system reprocess. So yun ang mahirap kasi kapag agad-agad tayong mag-decide. Ang ginawa ko is binuksan ko naman yung indoor unit. Okay? So nakita ko naman bagong linis yung unit at nagkaganon, may problema na EC. So tinanggal ko rin yung sensor niya, yung sensor ng indoor unit. So na-check ko yung air sensor ng indoor unit, meron siyang 7.4K. Pero sa coil sensor, doon ang may problema. Okay. So actually pinutol ko siya. So ito yung sensor niya. Ayan, so papakita ko mamaya yung reading nito at i-compare din natin. So dahil ito yung pinakaduda ko guys na nagiging sira. So nag-order muna ako ng mga sensor sa online kasi wala pong mabili dito sa amin. Ayan, so apat ito, yung isa na ikabit ko na dahil ito pala yung nagiging sanhi bakit nagkakaroon ng EC na error yung unit. Okay, so titignan natin ngayon itong defective na coil sensor sa indoor unit at saka itong coil sensor na bago nating order. So i-compare natin guys yung resistance niya para kayo nang mag-decide kung bakit sira itong coil sensor na ito. Okay, so papakita natin. Okay, so ito yung mga nabili kong sensor. Ayan, so na-order ko ito sa online. So di na natin banggitin kung aling online pero ano naman ito na online seller guys. So kayo nang maghanap, marami doon. Ayan, so merong mga option doon na kung mas mabilis yung delivery, mas mahal siya kumpara kung pipiliin mo yung mas mura ang presyo niya. So mas matagal yung delivery niya. Ito yung sensor na sira na sinasabi ko na nag-cause ng EC error. So minsan pala kahit na yung sensor lang yung nagkakaproblema, coil sensor, so maapektuhan din yung andar ng compressor. Okay? So papakita ko sa inyo guys. Ayan. Papakita ko sa inyo yung reading niya. Okay, so para makita yung tester natin. Ayan. And then set ko siya sa ayan. Set ko siya sa ohms. Ayan. So ito yung reading ng defective na sensor. Okay, yan, pansinin nyo yung tester natin. Ayan. Kung makikita nyo, so lapit natin konti. Okay. Ayan. So kung pansinin nyo guys, yung value na nakuha natin sa tester natin, ayan, meron lamang siyang 735 ohms. Okay, so pagka-tester ko dito guys, itong coil sensor na ito, so parang nabuo yung nasa isip ko na ito yung dahilan bakit nagka-problema yung unit. Okay, so papakita ko rin sa inyo yung ayan, so pipiliin natin. So ito yung isa, ayan, 10K. So bali nag-order din kasi ako ng ano, nag-order din ako ng 50K. Ayan, so ito 10K na air sensor. Ayan, ito 10K na coil sensor, and then meron din tayong 10K, 50K na ayan, 50K na coil sensor. So hindi ko ito nagamit. So yung nagamit ko kasi dalawa yung 10K na coil sensor na in-order ko. So meron pa tayong natirang isa. So papakita ko lang sa inyo yung reading niya. Actually yung reading niya pabago-bago naman yan, depende sa klima natin. Kapag malamig yung panahon, medyo hindi siya katulad kapag mainit yung panahon ng pag-tester natin. Okay, so ito yung sira. Uulitin natin. Ayan. Ito yung reading niya. Ayan, 759 ohms. Okay? And then ito naman yung good na sensor. Okay. So pansinin nyo yung reading guys. Ayan. So meron siyang 6.68. And then yung unit niya, kung pansinin nyo, ayan, key ohms. 6.7. Ayan, 6.7 kilo ohms. So napakalaki ng ano, diferensya niya guys dito sa defective na sensor. Ayan. 761 ohms lang. Samantalang itong bago, okay, ulitin natin, itong bagong coil sensor, okay, 6.8. Minsan, aabot pa nga ito ng 7.5, 7.4. Pero, 10K yung value niya. Ayan. So, ito yung kadalasang value ng coil sensor sa couple na super inverter. Okay, 6.8, and then aabot yan ng 8, 7.5 kilo ohms. So yun ang
tandaan natin sa pag-test ng coil sensor ng indoor unit. Pati na rin sa outdoor unit, yung coil sensor niya malapit sa condensing coil. 10K din yung gagamitin yan. And then yung 50K, so in order ko siya ito. So talagang inhanda ko ito para sa compressor. Kasi yung sa compressor mas mataas yung resistance reading niya. Dapat nasa 50K. Pero usually kapag tinester natin ang okay na sensor ng malapit sa compressor, nasa ano lang yan, 47K. Okay, so susubukan din natin tong i-tester. Ayan. So papakita ko lang sa inyo yung yung good na sensor, yung value niya. So ulitin ko guys, pabago-bago ito, depende po sa klima natin. Ayan. So ito yung nagiging value niya sa ngayon. So sa ngayon nasa 34.6 lang siya. Dahil hindi na masyado mainit ngayon kasi magpa 5 PM na po. Okay? So pero 50K yung value niya. Ayan. So 50K siya, pero kung i-reading natin nasa 30K mahigit lang yung yung reading niya. So ito yung nagiging dahilan guys bakit nagkakaroon ng easy error. Okay, nung pinalitan ko na yung coil sensor guys, so ang nangyari niya is pinalitan ko siya ng 10K na brand new. So ang nangyari is nagiging smooth ulit yung andar, and then hindi na siya namamatay kahit na 3 oras ko pa siya tinesting na naka 17 yung temperature niya. Alam nyo naman kapag ka inverter, kapag tinesting nyo siya na mas mababa yung kanyang temperature, mas mag full speed yung compressor. Okay guys, so nakabitan na natin siya ng bagong coil sensor sa indoor. So ito na yung andar niya. Ayan, smooth na yung andar niya para hindi na siya nabibigatan. And then pansinin natin, kung nakita nyo kanina, umabot ng 6 amperes mahigit yung current niya. Pero sa ngayon, kapag bumibirit na yung compressor niya, ayan, nasa 4.2 lang yung amperahe niya. So nagiging normal na siya guys. And then okay na yung andar niya. So coil sensor lang pala yung kailangang palitan kapag nag-easy error. Okay, so ang naging resulta guys is naging okay yung unit. So hindi na lumabas yung easy na error at saka hindi na nag-off yung compressor. Okay, sana po ay meron kayong natutunan dito kahit papaano. So sa mga bago pa lang nakabisita sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Maraming salamat po sa inyong panonood.